Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:38 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog patungkol dito ito sa kahapon yung napanood ko na hearing dyan sa Senado na pinangunahan ni Amy Marcos. Ay ang title ko po ngayon ay ano ba ito si Jinggoy hindi alam ang sinasabi. Yan po ang dami niya kasing sinasabi na hindi niya naintindihan. Opo, yan po ang tatalakayin ko ngayon at idadagdag ko na rin yung mga komento ni Amy at saka ni Alan Peter Cayetano. Bakit daw, sa bagay halos lahat sila ito ang sinasabi At hindi ko na po pinatapos yung natulog na ako dahil nga hindi ko kayang hindi ko kayang panuorin ng tuloy-tuloy. Opo. Masyadong wala sa hulog. Opo. Yung mga pinagsasasabi nila. Walang ibig sabihin ng wala sa hulog, walang reason. Wala silang reason. Opo, walang logic. Wala. Kaya nga ang title ko ngayon ay ano ba ito si Jinggoy hindi alam ang sinasabi. Yan po ang title ko ngayon. At patutunayan ko po yan, gagamitin ko ang Biblia. Inuulit ko po dapat kung mayroon tayong idea, kung mayroon tayong gustong isulat o ipanukala, kailangan po may reason. Lahat po yan kasi may reason. Kahit na nga yung programmable logic control, may logic yun. Opo. Kaya nagagawa yun. Sa amin ay yes or no lang yun Yes or no yung programmable logic control, yes or no. Pero pag dumaan ka doon, ay alam mo na kung anong ibig sabihin yan. Ganun po yan. Parang abogado po yan na ihahanda niya yung mga tanong, yes or no, pero pag nasagot mo na yung yes or no, siguro mga 7 tanong o 5, ay mahuhuli ka na kasi may logic. Ayan po ang ibig sabihin yan. Pero itong nilalakad nila, itong mga pinagtatatanong nila, walang logic po O sige, puntahan natin pero pahapyaw lang. Bakit daw, tinatanong niya si General Torre, bakit daw hindi pinayagan si Amy na bisitahin o papasukin yung anak? Ay hindi po talaga pwede. Hindi pwede si Sara Duterte papasukin doon. Hindi pwede. Kasi wala pa naman sa stockage Wala Ang dalaw po kung ikaw ay naandun na sa silda at nakasecure ka na. Ganun po yan. At yung perimeter fence, nakasecure na yan. Hindi pwede na habang inaaresto mo ay papapasukin mo na yung mga taong pamilya niya. Hindi pwede yan. Walang nangyayari na ganyan. Habang inaaresto mo, hindi pwede na. Dito nga po sa amin sa Los Angeles, naranasan ko mismo yung kapitbahay ko hinuhuli ng pulis. Ay kasama ko yung anak ko, bibili kami ng gabi po yan Bibili kami ng pizza pie at yun ang kinakain namin sa hapunan, pizza pie.
ay hindi na kami makadaan doon sa kalsada kasi nga ang daming pulis. Oh, doon kayo kanya dumaan sa kabila. Oh, ganun ang sinasabi kasi sinisecure nga nila yung area. Oh, at ang reason diyan baka magkaputukan kasi ang hinuhuli nila, alam ko yung mga involved sa drug. Opo, alam ko yun Oh, kasi madalas na may hulihan doon sa bahay na yun. At kung ikaw ay tumigil, sisitahin ka na naman nila dahil usyoso nga titingin ka anong nangyayari o anong ginagawa mo dito. Ganun po ang tanong ng pulis, anong ginagawa nyo dito? O huminto ka lang at lumingong ka lang na ganyan. Ayaw nila yun. Ganun din po yan. Habang inaaresto, hindi pwedeng dalaw. Ano ba ito si Jinggoy? Hindi ba? Walang logic Ngayon, ang sinasabi niya, noong kami kanya ay nakulong, nasa stockage, pwede kaming dalawin, 24 hours, ay nakakulong na po kayo At naandun na kayo sa secure yung area. Ayan, yung Nichols Irvis, hindi naman pag-aari ng kanyan hindi naman pag-aari ng pulis Ang inaakala ko nga, dadalhin sa Krami. Kasi doon ang headquarters po ng pulis hindi naman pwede yan sa local police lang ng Pasay yan. Hindi pwede yan. Kaya doon nila dinala sa Nichols Irvis. At nung bandang huli, nalaman ko na may balak silang isakay sa Iloprano. Kaya ay wala namang pariparan sa kwan. Walang dyan sa Krami na malaking Iloprano, hindi ba? Helicopter lang siguro at yung maliliit na yung Iloprano. Ganun po yan. Hindi po talaga papayagan ang dalaw kasi nga wala pa sa stockage. Kung hindi ka bubuhan yan, hindi ba? Pero kung naandun na sa stockage, pwede nang dalawin. At yan nga, doon sa Netherlands, pwede na yan. Kabubuhan lang yan. Bakit daw hindi pinayagan na makausap o madalaw o papasukin yung kwan? Hindi po talaga. Kasi nga, under treat pa At saka isa pa, yung sinasabi ni Amy na bakit hindi nagtiyaga, ay hindi po talaga tatagal ang pulis sa ganyan. Ay baka alas 8 pa lang ng umaga, nagbabantay na sila dyan ay 12 hours na, alas 8 ng gabi, nakaalis lang ata ay 11:20 ng gabi na yung paglipad ng Iloprano, hindi po tatagal. Kahit na malakas yung pulis dyan, ay pag 12 hours na makatayo dyan, nagbabantay, ay kuwan na rin yan. Gusto na rin magpahinga yan. Hindi pwede na ganun. Mahaba na nga po yun Mahaba na nga yung oras ng pag-aristo. Abak po nasa Villamor na ata sila ng alas 10 ng umaga. Hindi ba? Inabutan pa ng alas 8 ng gabi. Ang haba na po niyan. Nakaalis lang ang Iloprano at ay 11 na ng gabi. Mahaba na po yan. Bakit daw? At ang nagtataka ako dito, pati si Alan Peter Cayetano na isang abogado ay nilalaban niya yung karapatan. At lahat sila pilit nilang nilalaban ang karapatan ni Duterte. At yan po ang papasubalian ko dito, gagamitin ko po ang Biblia. Pero alam ko, natalakay ko na itong karapatan ng tao o karapatan pang tao, wala po yan sa Biblia. Wala. Binasa ko ng binasa ang Biblia. Mayroon akong nabasa kagabi kasi gusto kong manigurado, karapatan ng mga mahihirap. Yun lang.
Pero very minor. Karapatan ng mga widow, karapatan ng mga yung marginalized. Yun ang binabanggit ng Biblia. Pero hindi ko na inilagay dito kasi nga very minor eh. The righteous, sabi niya, no, the right of the poor. Yun, the righteous, no, the right of the poor. Hindi ko na inilagay dito. Kasi nga mahina eh. Ito, pinili ko talaga ito para patunayan ko na yung nilalakad ni Amy at saka ni Jinggoy at saka ni Cayetano, walang kwenta yan. Yung karapatan daw ni Duterte. Wala po sa Biblia yan eh. Lalo na ganyan na superpower siya noon, hindi ba? Naabuso nga ang karapatan niya eh. Naabuso. Pero bago ko po i-discuss, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. At ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Daliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jus Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Subintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Walde Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ano pang sinasabi ko? Kailangan kung nagsalita ka o kung may panukala ka o may sinusulat ka na isang idea, kailangan may reason. Opo. There must be a reasonable reason. Kasi hindi i-accept po yan kung walang reasonable reason. Ayan po At yan po ang nilalakad ko dito na kailangan may reason. Ngayon, ano po ang sinasabi ko? Pilit nila na may karapatan si Duterte. Ay oo nga, ay may karapatan nga yan, pero super kwampo yan
kumbaga sa kwan ay naging presidente yan, ay kwan siya hindi siya mahirap Ang nakalagay po sa Biblia, yung mahihirap yung ino-oppress ang ilaban po natin. Ilaban natin yung mga karapatan nila. Opo, wala pong nakasulat na ilaban natin ang karapatan ng king. Wala pong ganun sa Biblia, wala ay umaabuso nga yan At yan po ang normal sa tao. Totoong tao po yan ganyan. Yung mapang-abuso at inaakala niya na siya na talaga ang Diyos. Ayan po. Ay si Alan Peter nga sabi niya, ambassador daw siya, hindi ba, ng Diyos Ay pwede mong gamitin yan kung sa harapan ng mga born again. Pwede mong gamitin yan. Pero sa ordinaryong tao, ay hindi maintindihan yan. Ambassador ka ng Diyos. Ay lalo na kung ganyan, ang pinagtatanggol mo ay malaking tao o malakas na tao, mali yan. Mali yan. Ito po bakit ko sinasabi na pinili ko po ito mga verse na ito para patunayan ko po sa inyo na mali yung sinasabi nyo na karapatan ni Duterte ito. Patutunayan ko po yan, wala po, walang ganyan. Deuteronomy 16:20. Follow justice and justice alone. Saan po ang karapatan dyan? Di ba? Wala Follow justice and justice alone. Justice lang. Hindi ba? Yan po ang nilalaban ng Biblia. Justice and justice alone. Ayan po. Hindi ba? That you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Justice and justice alone. Ayan po, Follow justice and justice alone. Ayan po, O itaguyod mo yung hustisya at hustisya lamang. Ayan po, Deuteronomy, ito po ay inulit sa Deuteronomy 27 at kung paulit-ulit na po kasi, binibigyan po ng emphasis yan Deuteronomy 27 verse 19. Curse is anyone who denies justice to, ayan pala, kasama pala ang foreigners, o yung mga estranghero, hindi ba? Justice to foreigners, orphans, mga naulila, or widows, and all the people will reply, Amen. Yes, sir, ganon. Opo, Panginoon. Yun ang ibig sabihin niyan. Ulitin ko lang po, curse is anyone, kinakurs po ang bansa kung hindi napapairal ang hustisya. Kinakurs po talaga. Maaring ang bansa ay magkaroon ng dilubyo. Maaring ang bansa ay magkaroon ng pandemya o mapipisti ang mga tao. Pati magkakaroon po ng tagtuyot o sasalakayin ng mga balang ang ating mga pananim. Ganun po yan. Curse is anyone who denies justice to foreigners, orphans, or widows. Mahihirap po yan Yun po ang sinasabi ng Panginoon, justice para sa mga mahihirap. At hindi po pwedeng magkamali ang Diyos dito. May sinabi ba dyan na human rights? Wala. Wala Pero yun ang gusto nilang iatang sa balikat ng mga tao. Bigyan natin ng human rights si Duterte. Ayan po ang gusto nila Ay kalukuhan po yan. At hindi nila maipaglaban yan, hindi.
Kasi nga ay sinabi ko na ay ang isang hari o ang isang presidente ay makapangyarihan po yan eh. At maaring umabuso yan. Paano mong bibigyan ng karapatan yan? Isaiah chapter 1 verse 17, learn to do good. Learn to do good, seek justice. Justice na naman, oh. Hindi ba? Sa Isaiah, hindi ba? Oh, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor. Oh, ikwan daw natin, i-resist natin yung mga oppressor na yan, o ikwan natin sila, labanan natin yan. Rebuke nga eh. Defend the fatherless. Ayan, ulila na naman eh, hindi ba? Defend the fatherless. Ang dapat talagang inaasikaso natin, yung mga mahihirap. Kasi nga sila ang inaapakan eh, sila ang nawawalan ng karapatan. Kung karapatan man ang ipaglalaban natin, pero hindi eh, justice eh. Kasi nga, alam natin na sila ay nayuyurakan. Opo, ang nabibilanggo lang po dyan sa atin, pansinin nyo po, kung tama ako, ang nabibilanggo lang dyan sa atin, yung mga mahihirap, yung mga yayaman, yung mga politiko, ay limpak-limpak po ang ninakaw niyan, hindi man lang nabibilanggo. Kasi nga, walang ang justice eh. At dahil po dyan, ang bansa natin ay hindi umaasinso. Opo, kasi nakasulat din sa Biblia ay, righteousness exalts a nation, but sin bring condemnation to any people. Oh, hindi ba? Ayan po. At itong Matthew, taas ko lang po ha. Ayan, nababasa natin. Bago ko po ipaliwanag ang lahat, basahin na po natin itong Matthew 23:23 na alam ko tinalakay ko na ito nung isang araw at nagpapasalamat ako at matatalakay ko na naman ngayon bago ko sabihin ano yung mali. Opo. Ito ha, Matthew 23 verse 23. Woe to you, teachers of the law and Pharisees. Si Jesus Christ po ang nagsasalita nito. Mga abogado po ito na pinagsasabihan niya. Oh, you hypocrites, mga hipokrito. Tinawag niya po na hipokrito. Ano? You give a tenth of your spice, mint, deals, and cummins, but you have neglected the more important matters of the law. Ayan po, hindi ba? The most important matter of the law, napapabayaan daw o nakakalimutan. Ano pa yun? Justice, mercy, and faithfulness. Ayan po, nakasulat po dyan, the most important matter of the law is justice. Oh, hindi ba? Bakit ba may batas? Is to obtain justice. Kasi nga marami pong nasasalanta eh. O maraming mayayaman na inaabuso nila ang kanilang kapangyarihan o kayamanan. Ayan po. You should have practiced the latter without neglecting the former. Sabay po yan. Kung gusto mong i-implement yung batas, ay kailangan sitahin mo muna kung sa implementation mo na andun ang justice o justified ba yan. Ayan po. Yan po ang nagkukulang sa atin. Kasi nga, sinabi ko nung isang araw, ang batas po kung minsan ay nagagamit pang oppress. Opo. Ganun sa ginawa nila kay Dilima. Hindi ba? Kumuha sila ng mga kumbik na kabilanggo po. Kinuha nila, itistigos nila, ang sasabihin ng testigos nila, si Dilima ay drug lord. Drug lord dyan. O nagbibigay ako ng pira dyan dahil drug lord dyan. O kumukuha ng porsinto yan. Ganon ang ititestify. Pero kung pag-aralan mo yung mga nagtitestify, dumadaan sa ilong, nabubulol, nauutal, hindi po totoo eh. Ako nung napakinggan ko lang, hindi naman totoo kako yan eh. Oh, kasi pinag-aaralan ko po. At
may kasabihan tayo na kung dumaan sa ilong, hindi ba? Kung dumaan yung salita sa ilong, hindi totoo yan. Alam natin yan. Kahit na hindi ka nagbabasa ng Biblia. Pero nasa Biblia po, yun nga, hindi makadaan sa lalamunan yung salita. Kaya ang dumadaan sa ilong. Cannot pass through their throat. Ay sinungaling yun, sabi ng Biblia. Nagsisinungaling yun. Kaya tama yung kasabihan ng matatanda. Tama po yun. Ngayon, pero ginamit nila yun para i-oppress nga Ngayon, balik tayo ngayon dito. Ano ba ang karapatan ni Duterte? Ano ba ang karapatan niya? Sa Biblia po, ay ang tao po ay alipin ng kasalanan. Alipin po ang tao ng kasalanan. Ngayon, kaya siguro hindi dinidiscuss ng Biblia na karapatan ng tao ang ilakad natin kasi nga paano magkakaroon ng karapatan yan kung siya ay susunod lang sa dyablo? Hindi ba? Ang boss niya ay ang dyablo o ang boss niya ay evil, ay susunod siya dun At totoo naman po ang sinabi ni Jesus Christ, man commits sin because man is a slave of sin. Alipin po Kaya wala pong karapatan. Hindi ba? Ay sige, bigyan mo ng karapatan yan. Sige, bigyan mo ng karapatan. Pero ang gagawin lang yan ay papatay. Manloloko. Yan mga fake news na yan. Sila ang gumagawa niyan Opo. May estudyante po ako. Kilala ko yan. Nakadebate ko sa Facebook. Nakadebate ko. Pero, ay, napansin ko, hindi na sila yun. Hindi na sila. Opo, grupo sila. Pero, hindi na sila. Kilala ko po ang mga estudyante ko kasi sa probinsya, magkakakilala po Ay, iba nang sinasabi. Ay, nakadebate ko. Sa Facebook. Dalawa pa sila Mga professional electrical engineer po na. Opo. Hindi. Yung isa lang pala. Yung isa ang professional electrical engineer. Kaya alam ko, sila ay naliligaw. Pero nung bandang huli, hindi ko na rin sinasagutan. Kasi iba nang sumasagot Siguro yung handler nila. Opo. Ganon po yan. Fake news. Ang dami po niyan. Pati yung mga kakilala ko nung elementary ako, nahahak po yun, nahahak. Iba na ang sumasagot sa akin nahahak. Opo. At yung kakilala ko sa Saudi, hack din siya Kasi iba ang pinapadala niya sa akin na mga message ganun po yan. Ganun ang gagawin po ng mga tao na ligaw. Opo. Bali, wala sa kanila yan. At sayang, hindi ko naabutan yung section 3 ng Article 59. I-discuss ko sana. Pero hanggang dito na lang po at kulang na po ako sa oras. At dinadalayan ko po, mga kababayan, mga minamahal, sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Ulitin ko lang yang sayang lang ang pira dyan sa hearing na yan. Sayang lang. Opo. Wala naman silang pinaglalaban Walang reason. Wala silang reason Puro patutsada. At ito nga, kinakat ko na ang explanation ko. Ang Biblia po, hindi po naglalakad ng karapatan ng tao. Kasi nga, ligaw ang tao. Ligaw. At walang gagawin yan kung hindi susunod doon sa amo niya. Yung devil o kay Satanas, doon lang siya susunod. Paano mo ngayong bibigyan yan ng karapatan? Hindi ba? Ay sayang, ay kulang ang oras po natin at hanggang dito na lang po ayaw ko po na habaan kasi nga mahalaga po ang mga oras nyo hanggang dito na lang at muli mga kababayan, mga minamahal, ay salamat po sa inyong pakikinig salamat po ng marami.